Kabanata 736. Hindi nagtagal, naglabas si Toby Shaw ng dalawang balita. Una, ang sinumang naging kaibigan ni Lito ay kaaway niya, si Toby Shaw. Pangalawa, isang engranding piging sa baybaying lungsod ng Jiang ay gaganapin sa loob ng 10 araw. Ang dalawang balitang ito ay masasabing direktang sumabog sa buong Locke's business circle. Ang impluwensya ng pamilyang Shaw ay isang tadyak lang ay maaaring manginig ang ekonomiya ng Locke's. Ngunit itong si Lito. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng pangalang ito. At ang tinaguriang engranding piging na ito ay walang iba kundi isang bid upang ang lahat ng angkan ay pumili ng panig. Ang karamihan sa mga angkan ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti at piniling direktang sinuportahan si Toby Shaw. Samantala, si Lito ay nakaupo na nakakross sa kanyang bilya, nagsasanay, nang tawagin siya ni Babe. Anong meron? Casual na tanong ni Lito. Masungit na sagot ni Babe, hindi ka ba nag-aalala? Sa sandaling lumabas ang balita ni Toby Shaw, lahat ng kumpanyang nasa ilalim mo. O, sa totoo lang, sa ilalim ng pangalan ng girlfriend mo ay nakitang bumagsak ang kanilang mga stock. At, walang pakialam na tumugon si Lito. Inis na sinabi ni Bib, ibig sabihin hindi ka pinapabore ng lahat. Lahat sila ay nasa panig ni Toby Shaw. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, nakahiga sa sopa, oh. Ikaw. Si Bib ay ganap na hindi nakaimik, si Toby Shaw ay determinado na sirain ka sa pagkakataong ito. Wala ka bang anumang reaksyon? Plano mo bang direktang sumuko? Tumawa si Lito, wala sa diksyonaryo ko ang mga salitang pagsuko. Nabalitaan ko na nag-host siya ng grand banquet sa Jiang City. Tumango si Bib, oo, iyon ang pinakamalaking resort at hotel ng Shaw family sa buong bansa, na tinatawag na Golden Beach. Sa ilang kahulugan, ito ay kumakatawan sa katayuan ng Shaw family. Hehe, napakahusay, isang bitag upang ipagdiwang. Ngumisi si Lito, kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Pagkatapos niyang mag-utos ng isang bagay, natigilan si Bib, sigurado ka bang gusto mong gawin ang mga ito? Siguradong mabubuli siya nito. Sinabi ni Lito, wala akong pakialam. Maging Shaw family man ito o Toby Shaw, sa katunayan, wala siyang pakialam. Hindi na nagsalita pa si Bib at ibinaba na ang telepono. Sumunod, tinawagan ni Lito ang kanyang ama, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Chenner, ang kumuha ng telepono. Kuya! Medyo nanginginig ang boses ni Chenner. Bahagyang kumunot ang noo ni Lito, anong nangyari? Nag-alinlangan si Chenner, wala. Naging mahigpit ang boses ni Lito, huwag kang magtago ng anuman sa akin, anong nangyayari? Bumantong hininga si Chenner, natatakot si tatay na mag-alala ka, kaya hindi niya ako hinayaang sabihin sa iyo. Kaninang umaga, habang siya ay nag-eehersisyo sa labas, biglang sumugod ang isang truck mula sa kung saan at muntik siyang mabangga. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Lito. Nasaktan ba siya? Umiling si Chenner, hindi, natumble lang siya at nagpapahinga siya ngayon sa kwarto niya. Sinabi ni Lito, alagaan mong mabuti si tatay, at mag-ingat ka sa iyong sarili, mas mabuting manatili ka sa bahay nitong mga susunod na araw. Hindi sumagot si Chenner, ngunit nag-aalalang nagtanong, Kuya, may nangyari ba? Nothing serious, don't be scared. Just remember I'm here to shoulder whatever comes. Sinubukan ni Lito na patatagin siya sa isang determinado ngunit banayad na tono. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag, ang mukha ni Lito ay naging ganap na nagyelo, sa sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang tawag ay galing sa unknown number. Sinagot niya, at isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang dulo. Si Toby Shaw iyon. Ang swerte ng iyong ama sa pagkakataong ito. Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa Jiangcheng ngayon, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang mga insektong ito. Tumawa si Lito, hindi mo naman kailangang mamatay noong una, ngayon parang hindi maiiwasan ang pagkamatay mo. Isang malamig na tawa ang tugon ni Toby, talagang hindi mo alam kung kailan ka susuko. Manggahas ka bang magpakita sa piging sa Jiangcheng sa loob ng 10 araw? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, hindi ko ito palalampasan para sa mundo. Pagkatapos ibaba ang tawag, direktang tinawagan niya si Carlito, inutusan siyang ayusin ang 24 na oras na proteksyon para sa kanyang ama at kapatid na babae. Pagkatapos ng mga pagsasaayos na ito, si Lito ay nagtungo sa Jiangcheng. Ang paglalakbay mula Hong City hanggang Jiangcheng ay hindi maikli, kaya nagpasya si Lito na sumakay ng flight ng gabing iyon. Sa madaling araw, lumapag ang eroplano sa Jiangcheng Airport. Kalalabas lang ni Lito sa terminal, wala masyadong tao sa paligid, nang biglang, isang maliit na batang babae ang dumiretso sa kanya at niyakap siya ng mahigpit.
Darling. Bulalas ng dalaga sabay hawak sa kanya ng mahigpit. Nakakunot ang noo, nagtanong si Lito, kilala ba natin ang isa't isa? Tumangala ang dalaga sa kanya, pumikit at binibigkas ang mga salitang, tulungan mo ako. Tumangala si Lito upang makita ang isang mukhang tusong lalaki na nakatayo sa sulok sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanilang direksyon. Parang may na-encounter na bastos ang dalaga. Nagkibit balikat, niyakap ni Lito ang babae at sinabing, Tara na. Ang batang babae ay may pasasalamat na sumulyap kay Lito at bumuulong ng kanyang pasasalamat. Nang makita ang kanilang interaksyon, dumilim ang mukha ng lalaki. Kinuha niya ang kanyang telepono, bumuulong siya, hindi ba siya dapat mag-isa? Saan nanggaling ang darling na ito? Mula sa kabilang linya ng telepono ay may sumagot, hindi ko alam. Ayon sa Intel, nag-iisa si Miss Gu. Galit na bumubuga sa kanyang sigarilyo, ang lalaki ay nagmura, mapahamak. Pagkatapos ng lahat ng kahirapan sa paghihintay sa pagkakataong ito, hindi na natin ito palalampasan ngayon, alerto ang iba at sabihin sa kanila na maghanda. Si Lito at ang babae ay nagtungo sa hintuan ng boss sa paliparan. Malawak ang paliparan, at dahil sa gabi na, medyo walang tao. Maya-maya pa ay may sumulpat na 3 lalaki sa unahan. Parehong tumigil si Lito at ang babae sa kanilang landas, nakaramdam ng gulo. Sinubukan ng babae na hilahin si Lito pabalik, ngunit ang lalaking nakasunod sa kanila kanina ay hamarang sa kanilang likuran. Bata, umalis ka na rito, at huwag tumawag ng pulis. Nagbabanta ang isa sa kanila. Hawak ang isang babae gamit ang isang kamay at ang isa pang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, ngumiti si Lito, kayo lang. Ang lalaki ay tumawa ng may pagdududa, at inilabas ang isang kumikinang na punyal mula sa kanyang bulsa, nakakuha ako ng kutsilyo, huwag mong ignorante ang sitwasyon, kung hindi, ito ay pumuti at lumabas na pula. Binitawan ni Lito ang kamay ng babae, na naging sanhi ng takot na bumalatay sa kanyang mukha. Akala niya ay natatakot si Lito. Huwag mo akong iwan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, naaawa ang pakiusap ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang mga lalaki ay tumawa ng malisyoso, tama, ang matalino ay palaging ang mga bayani. Hero, ang puwet mo. Sa malamig na singhot, si Lito ay agad na nagpakita sa harap ng lalaki at sinipa itong lumipad. Nang makita ito, nagulat ang natitirang 3, mapahamak, hinahanap mo ba si kamatayan, bata? Pagkasabi niyan, lahat sila, may mga punyal sa kamay, ay sumugod kay Lito. Para kay Lito, ang pagharap sa mga hoodlum na ito ay parang paggamit ng rocket launcher para pumatay ng mga manok. Sa loob ng ilang paghinga, lahat sila ay binugbog sa lupa, nagkalat ang mga ngipin kung saan-saan habang sila ay gumulong at gumagapang palayo. Naglalakad palapit kay Lito, nagpahayag ng pasasalamat ang batang babae, salamat, Wendigo ang pangalan ko, ano ang pangalan mo? Lito Argel. Tumango si Wendy, well. How about I treat you to some late night food? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Wendy. Nang makita ang papasok na caller ID, nagpakita si Wendy ng matamis na ngiti at sumagot, Uncle Kai. Boses ng isang middle-aged na lalaki mula sa telepono, Wendy, we just received some intelligence that a group of bandits are planning to kidnap you. Don't run around, may pinadala na si Master sa airport para sunduin ka. Tumugon si Wendy, okay lang, nakabangga ko ang isang mabuting Samaritano na nagpalaya sa mga bandido. Anong kaluwagan? Pakiusap na huwag umalis ang taong iyon, gusto ng master na makita siya ng personal, sabi ni Uncle Kai. Paulit-ulit na tumango si Wendy, okay, I get it. Tumingin siya kay Lito at ngumiti, gusto kang pasalamatan ng tatay ko, kaya hindi ka makaalis. Si Wendy ay may maisla na mukha, na may puting nyebe na balat, amber na mga mata, at mahabang pilik mata. Parang manika, ang cute niya kapag ngumingiti. Si Lito, na walang ibang magawa, tumango lang bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang 3 sasakyan sa harapan nila. May mga off-road na sasakyan sa harap at likod, na may mamahaling sasakyan sa gitna. Isang lalaking parang bodyguard ang lumabas sa sasakyan at yumuko kay Wendy, na nagsasabing, Miss. Tila inayos ni Wendy ang lahat ng ito, tumango, at direktang pumasok sa kotse. Si Lito ay nakaupo sa likurang upuan kasama niya. Di nagtagal, ang kotse ay nag-cruise papunta sa upscale na bahagi ng downtown, huminto sa harap ng isang marangyang mansyon. Isang nangingibabaw, mukhang makapangyarihang lalaki na nasa edad 50 anyos ang nagmamadaling humakbang palabas at hinawakan si Wendy, sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa, baby, hindi ka nasaktan, di ba? Ang lalaki ay walang iba kundi ang ama ni Wendy, si Melvin Gu. Hindi.
Tumalbog si Wendy sa kanyang ama, humahajijek at parang bata. Tinapik ni Melvin ang kanyang ulo ng buong pagmamahal, pagkatapos ay bumaling kay Lito, tinitigan siya ng matalim na tingin. Binata, ikaw ang nagligtas kay Wendy, tama. Daddy, siya po. Lito Argel po ang pangalan niya. Super galing niya. Napabagsak niya ang 4 na lalaki nang wala sa oras. Si Wendy ay tuwang-tuwang nagsisi, kahit na ginagaya ang mga galaw ng pakikipaglaban. Nagulat si Melvin, talaga. Pagkatapos, si Uncle Kai, na nakatingin sa gilid, ay nagsalita, Sir, ang head bodyguard na namamahala sa pagprotekta kay Missy ay kailangang magpahinga ng 1 linggo dahil sa mga usapin ng pamilya. Dahil ang batang ito ay mukhang may kakayahan, bakit hindi siya alokan para sa 1 linggo? Tumango si Melvin, magandang ideya. I'm sorry, wala akong oras para dyan. Walang pakialam na tumugon si Lito. Tumawa si Melvin at umiling, hindi pa ako tapos magsalita. Ikaw na ang bahala sa kaligtasan ni Wendy sa 1 linggo, at ang kabayaran mo ay 10 milyon. Habang nagsasalita si Melvin, ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng kumpiyansa na nagmula sa yaman ng kapangyarihang pinansyal at pampulitika. 10 milyon para sa 1 linggo. Kahit na nga ay tatanggapin ang alok na iyon. Gayunpaman, ang reaksyon ni Lito ay muling hindi inaasahan. Umiling siya, wala akong oras. Medyo hindi kaaya-aya ang mukha ni Melvin. Nangangahulugan ang pag-uugali ni Lito na itinutulak niya ang mas mataas na presyo o hindi siya nakakalimutan. Ang isa ay matako, ang isa naman ay hanggal, parehong hindi gusto. Nagmamadaling sinabi ni Tio Kai, binata, pag-isipan mong mabuti, 10 milyon sa 1 linggo. Sumulyap si Lito kay Melvin, mahinahong sinabi, ayoko nang ulitin ang parehong pag-uusap, Palam. With that, tumalikod siya at umalis. Sa pagmamasid sa papaalis na figure ni Lito, ang mukha ni Melvin ay labis na hindi nasisiyahan. Bumantong hininga si Uncle Kai, kung alam ng batang iyon na ikaw ang pinakamayamang tao sa Jiang City, iniisip ko kung magiging napakayabang pa rin niya. Ngumisi si Melvin, ang yabang ng kabataan, pinalampas niya ang isang pagkakataon. Sa sandaling ito, hinabol siya ni Wendy, pinigilan si Lito, hoy, iwan mo sa akin ang iyong numero ng telepono, ililibre kita ng hapunan bukas. Sinulyapan siya ni Lito, nagpatuloy sa paglalakad, bahagyang sinabi, hindi na kailangan. Agad na namula ang gilid ng mga mata ni Wendy, mukha ba akong kasuklam-suklam? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, bakit ang lamig mo? Hindi matiis ni Lito na makitang umiiyak ang mga babae, lalo na ang mga kaibig-ibig. Huminto siya, medyo walang magawang umiling, sige. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang numero ng telepono. Bukas sagutin mo ang tawag ko. Maingat na isinulat ni Wendy ang numero, humajijek sa kanya, at lumakad palayo. Kabanata 737. Si Lito ay naglalakad sa mga lansangan ng Jiang City. Pumasok siya sa isang bar at umorder ng 1 baso ng alak, dahan-daang ninanamnam ang kanyang inumin. Maya-maya lang, umupo sa tabi niya ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng leopard print na masikip na damit at fishnet. Guwapo, ibili mo ako ng inumin. Mapaglaro siyang nagtaas ng kilay. Siya ay isang napakakaakit-akit na babae, ang kanyang balat ay may isang makintab na tono ng trigo, mahahabang kulot na kastanyes na nakabalot, isang pares ng kaakit-akit na mga mata ng pusa, nagninangas na mapupulang labi, matulis at nakatalikod na mga sulok ng bibig, na parang nanunokso. Matangos ang kanyang ilong, at bahagyang nakataas ang dulo. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay mahusay na tinukoy at matalim, hindi pinalaking tulad ng isang Caucasian, ngunit perpektong Pino. Malinaw na ibang lahi siya. Panandali ang sulyap sa kanya, walang pakialam na sumagot si Lito, umalis ka. Nagbago ang mukha ng babae, napailing siya, why are you so unromantic? I really like your type. Buy me a drink and we can. Habang nagsasalita siya, nagsimulang dumampi ang kanyang stiletto heel sa binti ni Lito. Na may nakakatakot na ngiti, sinenyasan ni Lito ang bartender, painumin mo siya. Hindi nagtagal, 1 baso ng golden champagne ang inilagay sa harap ng babae. Itinaas niya ang kanyang baso, ikinawit ito kay Lito, at ibinaba ang kanyang inumin. Tumingin siya sa dance floor sa hindi kalayuan, puno ng pang-akit ang kanyang mga mata habang nagmumungkahi na nagtanong, shall we dance? Lumipat ang tingin ni Lito sa kanyang mukha at tumango siya. Habang nakalink ang braso nito sa braso niya, nag-navigate ang dalawa sa masikip na dance floor, iginagalaw ang kanilang mga katawan sa pulsing ritmo. Ang babaeng may nakamamanghang figure ay nagsimulang umikot at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Lito.
Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, bahagyang itinagilid ang kanyang ulo sa likod, na tila nalubog sa musika. Noon lang, biglang lumitaw sa kamay ng babae ang isang punyal na may malamig at kumikinang na kinang. Shake! Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tumpak, at walang awa, na tumututok sa dibdib ni Lito. Ang mapupulang labi ng babae ay pumulupot sa isang uhaw sa dugo ng ngiti. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpakawala sa kanya. Klang! Sa ingay ng rehas na bakal, parang tinamaan ng punyal ang isang pirasong bakal. Pinadala ka ba ni Toby Shaw? Bahagyang tumaas ang boses ni Lito. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng babae, mabilis itong umatras, at tumalikod para umalis. Ang susunod na segundo, isang kamay ang inilagay sa kanyang balikat, dahan-daang idiniin ang isang tiyak na akupoint. Namamanhid lang ang babae sa buong katawan, nanlalambot ang buong pagkatao niya na parang putik. Dinala siya ni Lito sa isang sulok ng bar, kung saan madilim ang ilaw at walang nakapansin sa kanila. Ano ang sinusubukan mong gawin? Bakas ang gulat sa mga mata ng babae. Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong kakaibang taktika. Hindi mo na kailangang malaman. Na may ngiting sumabit sa gilid ng kanyang mga labi, kinuha ni Lito ang punyal na orihinal na sa babae, at itinaas ito ng walang panganib malapit sa kanyang mukha. Napapikit ang babae, at sinabing, patayin mo ako o pahirapan, ayon sa gusto mo, bilasan mo lang. Tumawa si Lito, ngunit hindi kumibo. Naiintriga siya sa babaeng ito. Dapat ay sinusubaybayan niya ito dati, hanggang sa bar. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mabilis na reflexes, hindi niya napansin ang presensya nito hanggang sa nakita niya ang punyal na nakatago sa kanyang panlabas na hita, na pagtanto na ang babaeng ito ay isang assassin. Ang iyong mga kasanayan sa pagsubaybay ay medyo kahanga-hanga. Sabi ni Lito, pinaglalaroan ang punyal, nakangiti. Kinagat ng babae ang kanyang labi sa pagkabalisa, ang kanyang malamig na titig ay nakatutok kay Lito. Ang kanyang pagiging mapang-akit ay hindi matagpuan, napalitan ng isang mukha na puno ng resolusyon. Tumawa si Lito, hindi lang kahanga-hanga ang iyong mga kasanayan sa pagsubaybay, ngunit determinado ka rin. Mas pinahahalagahan ko iyon. Anong gusto mo? Ipapaalam ko sa'yo, hindi ako magsasalita. Ang tingin ng babae ay isang mapagbantay na pas ang gubat. Umiling si Lito, paano kung tumaya tayo, pakakawalan kita, magkakaroon ka ng 5 minutong pahinga. Kung makakatakas ka, sige na. Hinaplos niya ang kanyang baba, saka sinabing, pag naabutan kita, may sasabihin ka sa akin. Saglit na tumingin kay Lito ang babae, tila sinusuri kung nagbibiro siya o hindi. Ibinuka ni Lito ang kanyang mga kamay, nagkibit balikat, seryoso ako. With that, tinapik niya ang balikat ng babae, at agad namang gumaling ang katawan nito. Inilabas ni Lito ang kanyang telepono, pinindot ng ilang beses, countdown 5 minutes, you can go now. Tumaas ang kilay ng babae, ang mapupulang labi ay nakakurba sa mapaglarong ngiti, fine. Dahil doon, tumalikod siya at sumulong sa karamihan na parang isda na sumisisid sa tubig, na wala sa isang iglap. Bahagyang dumilat si Lito, puno ng paghanga ang kanyang mukha. Kung maaari niyang gamitin ang babaeng ito, pagkatapos ay turuan siya ng ilang martial arts, tiyak na siya ay isang karampatang aide. Umalis ang babae sa likod ng pinto ng bar at mabilis na lumipat sa eskinita. Madali siyang tumawid sa guardrail, umakyat sa dingding, parang cheetah na tumatakbo sa dilim. Pagkalipas ng 5 minuto, nagtago siya sa isang liblib na eskinita, humihingal sa dingding. Hehe. She let out a derisive snort and shook her head. Sa mundong ito, natatakot ako na hindi pa ipinanganak ang taong makakahabol sa akin. Sorry, ano sabi mo? Ang boses ni Lito ay nanggaling sa gilid. Malaki ang pagbabago sa mukha ng babae, akala niya naghahalusinate siya. Paglingon niya, nakita niya si Lito nakatayo wala pang 3 metro ang layo mula sa kanya, casual na nakasandal sa dingding, nakatingin sa kanya ng mapanukso. Ito. Hindi pwede. Humakbang paatras ang babae, puno ng hindi makapaniwala ang mukha, nanlaki ang amber niyang mga mata sa gulat. Tumingin sa kanya si Lito at nagtanong, ngayon, sagutin mo ang tanong ko, ano ang pangalan mo? Nang marinig ito, natigilan siya muli, nauutol bilang sagot, gusto mo lang malaman iyon. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, ang pangalan ko ay Bing Chin. Bing Chin, magkano ang ibinabayad sa iyo ni Toby Shaw? Maaari akong mag-alok ng doble niyan para magtrabaho ka sa akin, interesado ka ba? Humalukip-kip si Lito, tinitigin siya ng may interes. Napatulala si Bing, pero sinubukan lang kitang patayin, hindi ka ba galit? Tumawa si Lito, magagalit ka ba sa isang pusa sa pagkamot sa iyo?
Natahimik si Bing, medyo nadismaya, halatang kinukutya ng taong ito ang kanyang kakulangan sa kakayahan. Hindi ako interesado. Tumalikod si Bing para umalis. Casual na sumagot si Lito, kung ano man ang hawak ni Toby sa iyo, makakatulong ako. Lumingon si Bing, nagbigay ng walang magawang ngiti. Hindi ka makakatulong. Ang kapatid ko ay may bihirang sakit sa dugo at nangangailangan ng espesyal na gamot. Ang mga channel para sa gamot na ito ay magagamit lamang sa pamilya Xiao na nag-iisa sa bansang ito. Oh, I'm not necessarily the case. Truth be told, I'm a practitioner of traditional medicine. Nakangiting sabi ni Lito. Binigyan siya ni Bing ng may pag-aalinlangan na sulyap, halatang hindi naniniwala sa kanya, at tumalikod para umalis. May malubhang sugat ang binti mo, may bakal sa loob ng tuhod mo. Biglang sabi ni Lito. Nagdilim ang mukha ni Bing, galit ang kanyang mga mata, inimbestigahan mo ba ako? Umiling si Lito, napagmasdan ko lang ito. Higit pa rito, ang iyong kaliwang hinlalaki ay minsang nabali at sumasakit ng hindi matiis sa tuwing maulan o umuulan. Nang marinig ito, tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Bing, napalitan ng hindi makapaniwalang titig kay Lito. Ngumiti si Lito, humakbang pasulong at nagsabi, magtiwala ka sa akin, mapapagaling ko ang sakit ng iyong kapatid. Pinag-cruise ni Bing ang kanyang mga braso sa pag-iisip tungkol dito sa mahabang panahon, sa kalaunan ay tumango ang kanyang ulo. Sandali lang. Biglang sinabi ni Bing, kailangan kong bumalik at magpalit ng damit. Dumating ang dalawa sa isang regular na apartment complex, kasama si Lito na naghihintay sa ibaba. Makalipas ang mga 10 minuto, muling nagpakita si Bing na nagpalit ng damit. Wala na ang sexing suot at mapang-akit na make-up. Sa halip, nakasuot na ngayon si Bing ng isang simpleng aqua blue na damit, napakaganda at kaakit-akit. Karamihan ay hindi kailanman iugnay ang gayong kagandahan sa pagiging isang mamamatay tao. Gayunpaman, si Lito ay hindi partikular na interesado sa kanyang mukha. Paimpol siyang tumalikod at sinabing, let's go. Tumingin si Bing kay Lito nang may pagtataka, pagkatapos ay tahimik na sumunod sa kanya. Sumakay sila ng taxi papunta sa City Hospital, sa Pediatric Intensive Care Unit. Sa pamamagitan ng salamin na pinto, sa isa sa mga kama, may isang batang babae na mga 7 o 8 taong gulang. Siya ay balat at buto, na may mukha na kasing putla ng papel. Iba't ibang tubo ang ipinasok sa kanyang katawan, ngunit tila nasanay na rin siya. Siya ay may sensinang gumuhit. Nana. Pumasok si Bing sa silid, ipinakita ang isang magiliw na ngiti. Ang kanyang imahe ay malayo sa kanyang karaniwang sarili. Inangat ng babae ang kanyang ulo, at nang makita si Bing, agad siyang nagpakita ng masayang ngiti, ate, matagal na kitang hinihintay. Tingnan mo, iginuhit ko sina mama at papa. With that, she held up her drawing. Sa pagtingin sa pamilya sa drawing, si Bing ay nawala ng ulirat, at hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid na may bakas ng kalungkutan. Nana, kahit wala na sina mama at papa, nasa iyo pa rin ako. Tumingin si Nana sa kapatid, nangingilid ang mga luha nito, sis, malapit na ba akong mamatay? Hindi ako takot mamatay, pero kung mamatay ako, maiiwan ka lang. Nang matapos siya, ibinaba ni Nana ang kanyang ulo, halatang galit. Niyakap ng mahigpit ni Bing ang kanyang kapatid, na puno ng kalungkutan ang kapaligiran. Hindi ka mamamatay, hindi hanggat nandito ako, biglang sabi ni Lito. Lumingon si Nana kay Lito, pagkatapos ay kay Bing, na nakangiti ng malawak, ate, boyfriend mo ba siya? Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, batang babae. Hindi siya. Pinandilatan ni Bing si Lito. Sinabi ni Lito, ako ay isang tradisyonal na medicine practitioner, narito upang gamutin ka. Saglit na iniling ni Nana ang kanyang ulo sa pag-iisip, at nagpout, doktor ng medicine, hindi ko pa ito narinig. Kailangan ko bang uminom ulit ng injection at gamot? Umiling si Lito. Hindi na kailangan, sapat na ang acupuncture. Hindi ito masakit. Para itong kagat ng langgam. Talaga. Medyo natuwa si Nana. Inilabas ni Lito ang mga pilak na karayom, hiniling kay Nana na humiga at sisimulan na niya ang acupuncture. Tumigil ka, sino ka ba? Anong ginagawa mo? Isang mahigpit na boses ang nagmula sa pasukan. Itinigil ni Lito ang kanyang mga aksyon, lumingon ang kanyang ulo upang makita ang isang matangkad, gwapong lalaki na nakasuot ng puting Amerikana na papasok. Ang kanyang pangalan ay Hector Han, isang bumalik mula sa ibang bansa, na tinanggap bilang isang senior physician ng ospital. Casual na sinabi ni Lito, ginagamot ko si Nana. Sinulyapan ni Hector ang pilak na karayom sa kamay ni Lito, ngumisi, at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mo siyang pagalingin yan. Bahagyang tumawa si Lito, walang ekspresyon ang kanyang mukha, oo.
Hahaha, hindi ko akalain na may maniniwala sa mapanlinlang na tradisyonal na gamot na ito sa panahon ngayon. Puno ng panunuya ang tono ni Hector. Walang pakialam na tumugon si Lito, hindi niloloko ng Western medicine ang mga tao, ngunit napagaling mo na ba si Nana? Nagdilim ang mukha ni Hector, sumagot, si Nana ay may pambihirang sakit sa dugo, ang gamot sa kanluran ay hindi magic, paano nito malulunasan ang lahat? Tumawa ng mapang-uyam si Lito, kung hindi mo ito magamot, umalis ka sa daan, huwag mo akong hadlangan sa pagliligtas ng mga buhay. What is your attitude? A fraudster dares to act so arrogantly. Agad na nagalit si Hector, itinuro si Lito, na nagsasabing, umalis ka, hindi ka welcome dito. Kuya, huwag kang makipag-away dahil kay Nana. Napaluha si Nana. Nagpumiglas siya sa pag-upo, ngunit biglang bumilis ang paghinga niya at nawala ng malay. Biglang nag-alarm ang lahat ng instrumento. Nagmamadaling pumasok ang mga nurse, sumisigaw sa gulat, nako, ang bilang ng mga puting selula ng dugo ay kapansin-pansing nabawasan. Lumalala ang kalagayan ni Nana. Kabanata 738. Nang makitang mabilis na lumalalang ang kondisyon ni Nana, agad na inilabas ni Lito ang kanyang pilak na karayom. Sir, please step out. Kailangan nating makialam agad. Sinubukan ng isang nurse na pigilan si Lito. Lumabas ka na. Isang salita lang ang sinabi ni Lito, ngunit ang gravity sa kanyang mukha ay natakot sa nurse sa katahimikan. Anak, huwag kang magulo, kapag may nangyari, mananagot ka. Galit na babala ni Hector. Bahagyang ngumiti si Lito, okay, ako ang mananagot, lahat ay lumabas. Tiningnan ni Bing ang kanyang nakababatang kapatid sa huling pagkakataon, namumula ang kanyang mga mata, at walang magawang lumabas ng silid. Malamig na sumangot si Hector, kung mapagaling mo siya, kakainin ko ang aking sombrero. Hindi nagtagal, tanging sina Lito at Nana lamang ang naiwan sa silid. Mabilis niyang sinimulan ang kanyang pamamaraan ng karayom, nagbuhos ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Nana. Miss Chin, paano ka napaniwalang maniwala sa isang manloloko? Sa labas ng ward, umiling si Hector. Sa puntong ito, si Bing mismo ay nagsimulang magsisi. Hindi niya dapat dinala si Litaw, na tila lubos na hindi mapagkakatiwalaan. Makalipas ang 20 minuto, biglang tumigil ang alarm sa ward. Hindi makapaniwalang sinabi ng nurse, na hinto ang alarm. Ngumisi si Hector, paano ito posible? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng batang iyon. Itinulak ng lahat ang pinto at nakita si Likko na nakaupo sa kama ng ospital, nagsasalita at tumatawa. At sa kama ng ospital, ang dating kritikal na kondisyon ni Nana, ngayon ay nakakagulat na dilat ang mata at napaupo pa, nakikinig kay Lito na nagsasalita ng may labis na interes. Ang mas nakapagtataka ay ang kutis ni Nana ay mas maganda kaysa dati at mas masigla ang hitsura niya. Tinapin ni Bing ang kanyang bibig sa gulat at galit, hindi alam kung ano ang sasabihin, sumugod siya at niyakap si Nana. Binigyan ni Lito si Hector ng mapaglarong mapanuksong tingin, hey, hindi ka ba kakain ng putik sa ngayon? Ang mukha ni Hector ay naging pangit, ikaw bata, huwag kang maging mayabang. Ang acupuncture ay hindi maaaring gumaling ng mga sakit, ang kanyang pagbuti ay dahil nagsagawa ako ng bagong plano sa paggamot kahapon. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Tumayo siya at sinabi kay Bing, walang malaking problema ngayon si Nana, maaari na siyang ma-discharge mula sa ospital pagkatapos magpagaling ng ilang araw. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya palabas, kasama si Bing na nagmamadaling sumunod sa kanya. Salamat. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Bing. Umiling si Lito, mayroon akong sariling mga dahilan. Huwag kalimutan ang iyong dating pangako. Saglit na nag-isip si Bing, at pagkatapos ay sinabi, ang gusto ko lang ay isang mapayapang buhay kasama ang aking kapatid na babae. Dati akong nakatira sa gilid, itinaya ang aking buhay para lang kumita ng pera para sa kanyang pagpapagamot, ako. Pinutol ni Lito sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, hayaan na lang natin. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Sandali lang. Bigla siyang pinigilan ni Bing, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay sinabing, mas mabuting umalis ka kaagad sa Jiang City. Kung mas malayo ka, mas mabuti, at pinakamahusay na baguhin ang iyong pagkakakilanlan. Tumawa si Lito, bakit? Sinabi ni Bing, narinig ko nang hindi sinasadya na inimbitahan ni Young Master Xiao si Alex siyang na makipag-ugnayan sa iyo. Si Alex ay nasa ikatlong pwesto sa Dragon List ng Lux. Siya ay lubos na makapangyarihan, at ikaw ay walang kapantay para sa kanya.
Ang Dragon List ng Locks ay kaibahan sa Tiger List. Ang Tiger List ay ang listahan ng rango para sa nakababatang henerasyon, habang ang Dragon List ay ang larangan ng digmaan para sa mga kilalang martial artist. Sa buong populasyon ng Locks, higit sa 1 bilyong tao, at 10,000 martial artist, talagang kakila-kilabot ang mga maaaring mag-rank sa nangungunang tatlo. Haha, sa impormasyong ito, mas interesado ako ngayon. Nagkibit-balikat si Lito, tumalikod at umalis. Habang naglalakad siya palayo, binibigkas niya ang isang serye ng mga numero ng telepono. Remember my contact information, you might need it. Habang pinagmamasdan ang sumusulong na figure ni Lito, medyo walang magawang umiling si Bing. Mabuti kang tao, ngunit nakakalungkot na nasaktan mo si Young Master Xiao. Sigh. Samantala, sa silid ng pasyente, malamig na sumulyap si Hector sa nurse at sinabing, paano ka tutugan kung may magtatanong tungkol dito? Sumagot ang nurse, ang isang binata na hindi ko alam ang pangalan ay nagpagaling. Tumahimik ka. Mahigpit na pinutol ni Hector, kung may magtatanong tungkol sa bagay na ito, huwag mong banggitin ang lalaking iyon. Sabihin mo lang na gumamit ako ng bagong plano sa paggamot, naiintindihan mo. Natatakot ako na hindi iyon tama, hindi ba? Maingat na tanong ng nurse. Malamig na tumawa si Hector, ayaw mo na bang magtrabaho dito? Nang marinig ito ng nurse ay hindi na naglakas loob na magsalita pa, tutal ang mahalaga ay panatilihin ang kanyang trabaho. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok ang isang lalaki na nasa edad 50 anyos, tuwang-tuwa, Young Hector Han, narinig ko na gumaling ang isang R-type leukemia na pasyente. Ang lalaking ito ay si Gardo Chen, ang dean ng ospital. Mahinhin na tumawa si Hector, hindi ko akalain na ang paggamit ng bagong plano ay magbubunga ng ganoon kagandang resulta. Tuwang-tuwa si Dean Chen kaya tuloy-tuloy siyang pumalakpak at pinuri, ang ganitong sakit ay karaniwang itinuturing na walang lunas sa buong mundo. Nakakagulat na napagaling ito ng ating ospital. Ikaw ang dakilang contributor. Ngayon ang ating ospital ay magiging sikat sa buong mundo. Isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hector. Ang katotohanan na ang paggamot sa R-type na leukemia ay mag-uudyok ng internasyonal na sensasyon, ang kanyang buhay ay malapit nang maabot ang isang bagong tugatog. Tinapik ni Dean Chen ang balikat ni Hector, Young Han, maghanda ka agad para dito. Pinag-iisipan namin na magsagawa ng press conference. Tuwang-tuwang sumang-ayon si Hector, na parang nakikita na niya ang kanyang sarili sa tuktok ng kanyang buhay. Kinabukasan, natutulog si Lito nang mag-ring ang kanyang telepono. Hello! Anong oras na? Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa iyong puwitan. Kamusta, tulog ka pa? Bumangon ka dali, papakainin ka ng babaeng ito. Nagmula sa telepono ang pabuulong na boses ni Wendigo. Dahil hindi makayanan ang kanyang walang humpay na Saturday, walang pagpipilian si Lito kundi bumangon. Pagkatapos ng mabilis na paghilamos at pagsipilyo, tumungo siya sa restaurant na binanggit ni Wendy. Ito ay isang napakarangyang western restaurant. Si Wendy ay nag-order ng isang malaking piging ng walang kaunting pag-aalala tungkol sa gastos. Oh, anong pinagkakakitaan mo? Curious na tanong ni Wendy. Si Lito ay napakahusay, na naging dahilan upang mausisa siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Lito, wala akong trabaho. Tumango si Wendy, kaya, pumunta ka sa Jiang City para maghanap ng trabaho. Ito ay isang malaking lungsod, at hanggat handa kang magtrabaho ng husto, hindi mo kailangang mag-alala na hindi kumita ng pera. Umiling si Lito, hindi ako nagkukulang sa pera. Nagpout si Wendy, sumulyap sa kanyang gusot na murang damit na hindi siya naniwala sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, mabait na hindi niya ito inilantad, upang maprotektahan ang pagmamataas ni Lito. Kinuha niya ang isang bank card at inilagay ito sa harap ni Lito, at sinabing, mayroong 500,000 ang card na ito, hindi gaano, gamitin mo lang ito ayon sa nakikita mong angkop, ang password ay ang huling 6 na digit ng numero ng card. Kumunat ang noo ni Lito, sabi ko sa iyo, hindi ako nagkukulang sa pera. Naramdaman ni Wendy na takot lang mawala ng mukha si Lito, at kinunot ang kanyang mga labi, gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko kagabi. Dapat tanggapin mo, para magkapantay tayo. Alam ni Lito na mabuti ang ibig sabihin ni Wendy, kaya hindi na siya nagsalita pa at naghanda na kunin ang bank card. Maya-maya lang, isang matinis na boses ang nagmula sa gilid. Nako, hindi ba si Wendy? Long time no see. Nang marinig ang kanyang pangalan, lumingon si Wendy at agad na lumungkot ang kanyang mukha, huwag kang lumikha ng hindi kinakailangang gulo. Kumakain ako kasama ang kaibigan ko. Si Tamzu ay dating kaklase ni Wendy sa high school, mula sa isang makapangyarihang pamilya, na minsang nang-aapi kay Wendy at sinubukang mangikil ng pera mula sa kanya.
Ilang taon na ang nakalipas, ngunit sa tuwing nakikita siya ni Wendy, nakakaramdam pa rin siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Iniulat, isinugol ng ama ni Tam ang lahat ng kayamanan ng kanilang pamilya sa lungsod ng ibang bansa, at nauwi sa malaking utang na naging dahilan upang bumagsak ng husto ang kanilang katayuan sa pamilya. Itinuring ito ni Wendy bilang isang klasikong kaso ng karma. Sa kasamaang palad, nabangga niya si Tam ngayon. Si Tam, na may makapal na mukha, ay nagsimulang tumawa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa credit card sa harap ni Lito, na nagpapakita ng kanyang kasakiman. Narinig niya ang sinabi ni Wendy kanina, na ang card ay may 500,000 sa loob nito, na lubhang kailangan niya. Wendy, medyo kulang ang pera ko ngayon, pwede mo ba akong pahiramin? Tanong ni Tam. Nagsalubong ang mga kilay ni Wendy. Tam, hindi ako ang katulad ni Wendigo na binyo bully mo noon, hindi kita papahiramin ng pera, hindi ka pa rin magbabayad. Nang marinig ito, dumidilim ang mukha ni Tam, malamig siyang sumimangot, ikaw na murang dalaga, huwag mong ipilit. Ang ilan sa aking mga kaibigan na may impluwensya sa lungsod ay kumakain sa malapit, ibigay sa akin ang credit card na ito, at maaari tayong bumalik sa ating buhay. Humigpit ang kamao ni Wendy, at bahagyang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa paaralan, na binyo bully ng isang grupo ng masasamang kaklase. Sasampalin nila, hihilahin ang buhok, at dahil naiingit sila sa mamahaling damit, pupunitin nila ang palda niya para kutsain ang lahat. Dahil laging abala sa trabaho ang kanyang ama, hindi niya ito masabi sa kanyang pamilya, at kailangan niyang harapin itong mag-isa. Naaalala ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at gulat, ang katawan ni Wendy ay nanginginig ng walang tigil. At lahat ng reaksyon ni Wendy ay nakita ni Lito. Kahit nakakakilala pa lang niya kay Wendy, masasabi niyang isa itong mabait na babae. Gusto mo ba ito? Kunin mo. Kinuha ni Lito ang bank card, at sa isang malakas na snap, sinira ito at inihagi sa harap ni Tam. Biglang nagbago ang mukha ni Tam. Pinandilatan niya si Lito, anong ginagawa mo, gigolo? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ginagastos mo ang pera ni Wendy, ikaw ay walang gulugod. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay sinampal siya ng malakas sa mukha. Napatayo si Lito sa isang punto, malamig na nakatingin sa kanya, pagkatapos ay sinampal niya ito ng tuloy-tuloy ng mahigit 12 beses. Si Tam ay ganap na natigilan sa sampal hanggang sa ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Nagtatampo ang mukha niya. Nakaturo kay Lito, sinabi niya, tapos ka na, hintayin mo lang ako. With that, she stormed away. Sa oras na ito, tumayo si Wendy at sinabi kay Lito, "Tere na, baka pumunta siya para humingi ng tulong." Ngunit si Lito, na may mahinang ugali, ay umupo muli sa upuan, bakit tayo aalis? Gusto kong makita kung ano ang nakakapagpayabang sa kanya. Ipinadyak ni Wendy ang kanyang paa ng may pag-aalala at bangulong, narinig kong may koneksyon siya sa ilang mga boss sa ilalim ng lupa. Ang mas kaunting problema, mas mabuti. Alis na lang tayo. Bahagyang tumawa si Lito, kung aalis ako ng ganito, sisisihin ka niya. Saglit na naantig si Wendy, napagtanto na ayaw siyang idamay ni Lito. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan at sinabing, kung gayon, kung mamamatay tayong magkasama, sasamahan kita. Naisip ni Lito na mas kaibig-ibig ang babaeng ito ngayon. Hindi nagtagal, bumalik si Tam kasama ang 12 ruffians. Ang pinuno, na nakasuot ng itim na tank top, ay may makukulay na tato sa kanyang kaliwang braso at nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang ulo. All of you? Who dared to put a finger on my stepsister, lumabas kayo. Nakatayo sa entrance ng restaurant ang lalaking may tato, galit na umaatungal. Sa gilid, may nakakilala sa kanya at napabuntong hininga, oh, si Leopard pala. Tahimik nilang binalaan si Wendy, bata, mag-isip kayong dalawa ng paraan para makatakas. Si Leopard na ito ang pinakamalaking bully dito, isang alipors ng ika-6 na amo. Kahit ang mga pulis ay walang lakas ng loob na hulihin siya. Nang marinig ito, namutla si Wendy sa takot, at sabik na tumingin kay Lito. Napangiti si Lito at tumayo, humarap kay Leopard, ako ang nakabangga sa kanya. Si Leopard, kasama ang kanyang barkada, ay sumugod at tumayo sa harap ni Lito, matayog at mayabang, anak, tumubo ka ba ng gulugod o ano? Lumuhod ka. Umiling si Lito, hindi pa ako tapos magsalita, sinaktan ko na ang babae mo, at gusto rin kitang suntukin. Pagkasabi noon, ibinato niya ang isang malakas na kaliwang kawit sa mukha ni Leopard. Bang! Ang matayog na Leopard ay lumipad palabas na parang walang buhay na baboy, bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong, at ang kanyang mga ngipin ay nagkalat kung saan-saan sa lupa.
Kabanata 739. Agad na naglunsad ng pag-atake ang mga nasasakupan ni Leopard Flower nang makitang binugbog ang kanilang amo. Mabilis na itinaas ni Lito ang kanyang mga kamao, pinatumba ang isa sa isang suntok. Sa isang kisap mata, ang sahig ay nagkalat sa mga lalaki. Anak, may ideya ka ba kung para saan ako nagtatrabaho? Umungol si Leopard Flower, tinakpan ang kanyang ilong. Tumawa si Lito, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib, wala akong ideya. Malungkot na sinabi ni Leopard Flower, sasabihin ko sa iyo, ang boss ko ay si Master Six, ang dating underground boxing champion ng Lux Country. Ngumisi si Lito, a boxing champion. Pagkasabi nito, tinutukan niya ng panibagong suntok at sipa si Leopard Flower. Tumigil ka. Sa pagkakataong iyon, umalangaw-ngaw ang matinis na sigaw ng isang babae. Kasunod ng tunog, nakita ng lahat ang isang hindi kapani-paniwalang magandang babae na humahakbang patungo sa kanila. Siya ay isang napaka-graceful at mature na babae na may magandang itim na buhok. Nakasuot siya ng finely tailored office lady suit, sa ilalim ng maikling palda ay isang pares ng maislan at maningning na mga binti. Ang kanyang mga mata ay napakaganda ngunit nagyayelong malamig, at sa gilid ng kanyang kaliwang mata, isang kaakit-akit na nunal na patak ng luha ay naruroon. Trixie Bai? Ito ay Trixie Bai. May nakakilala sa babae, at napasigaw sa gulat. Kumunat ang noo ni Lito, tinanong si Wendy, sino si Trixie Bai? Bamulong si Wendy, ang batang binibini ng pamilyang Bai ay nakalista sa nangungunang 20 pinakamayayamang pamilya sa ating bansa, ang restaurant na ito ay pag-aari nila. Narinig ko na hindi siya dapat pabayaan, dapat kang mag-ingat. Nag-aatubili na tumayo si Nemesio Hua, itinaas ang kanyang mga kamay kay Trixie Bai, Miss Bai, sinaktan ako sa restaurant mo, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Ang mga tingin ni Trixie ay walang pakialam, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, mayroong panghahamak kay Nemesio Hua. Gayunpaman, dahil sila ay mga taong nauugnay sa boxing champion ni Otleg, bilang isang miyembro ng pamilya Bai, hindi magandang gawin ang mga bagay na masyadong malayo. Tumingin siya kay Lito at walang pakialam na sinabi, kailangan mong magbayad ng buo para sa lahat ng nasira sa restaurant. Para sa iba, ayusin mo ito sa labas. Nang marinig ang mga salitang ito, si Nemesio ay nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon. Ang restaurant na ito ay nagkataong isang top-class na western restaurant sa lungsod na ito at kahit isang solong table at chair set ay nagkakahalaga ng 10,000 libo. Malaki ang halaga. Ngumisi si Lito, ang walang isip na iyon, hindi ako nagsimula nito, bakit ako ang magbabayad? Nagsalubong ang mga kilay ni Trixie Bai at malamig na sinabi niya, sino ang tugma sa iyo, kumpara kay Otleg na nakatayo sa likuran niya. Hindi sumagot si Lito, nakasmirk lang habang nakatitig sa kanya. Inamin ni Trixie ang kanyang katahimikan bilang pag-amin, tumawa, at sinabing, wala ka man lang makapangyarihang taga-suporta, ngunit naglakas loob kang gumawa ng kaguluhan sa sikat ng araw. Wala kang iba kundi isang walang isip. Lubos niyang binaliwala si Lito, pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, at malamig na tumingin sa kanya. Tumawa si Lito, hindi ko kailangan ng patronage ng sinuman. Dahil doon, lumingon siya kay Nemesio at nagtanong, ito ba si Otleg na binanggit mo ay napakakahanga-hanga? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lang si Nemesio, ngunit maging si Trixie ay tumawa ng malakas, kahit si Wendy ay naisip na si Lito ay masyadong mayabang. Bata, maaaring makabasag ng granite na may kapal na 5 pulgada ang suntok ko. Isa kang basura sa harapan ko. Dumura si Leopard, pinunasan ng sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sige, sabihin mo kay Master Six, hinahamon ko siya, dahan-daang sabi ni Lito. Sinulyapan niya si Trixie Bai, Miss Bai, paano na tayo tumaya? Kung manalo ako laban sa Master Six, walang kabayaran ang kailangan. At saka, kailangan mong humingi ng tawad sa sinabi mo kanina. Ang mukha ni Trixie ay puno ng matinding pang-aalipusta, hindi man lang ito sinusubukang itago. Matagal-tagal na rin mula nang makatagpo siya ng ganoong katawa-tawang sitwasyon. Na parang hinihimok ng isang supernatural na puwersa, tumango siya, sige. Hindi niya tinanong si Lito kung ano ang gagawin niya kapag natalo siya. Dahil sa kanyang pagmamayabang, hindi siya pinayagan ni Master Six na mabuhay. Kung siya ay natalo, kamatayan ang tanging kapalaran niya. Leopard revealed a cunning smirk and chuckled menacingly, bata, hinihingi mo yan. Can't blame me then. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone para i-report ang nangyari. Samantala, sa loob ng pinakamalaking underground boxing ring sa Jiang City, isang kawani ang mabilis na pumasok sa opisina. Komportableng nakaupo sa isang itim na leather na sofa ang isang lalaking nasa edad 40.
Bagamat siya ay tila matamlay, ang bawat pulgada ng kanyang kalamnan ay sumasabog sa lakas, tulad ng isang handang sumagpang na leopardo, na naglalabas ng mapang-ipang aura. Ang lalaking ito ay ang dating underground boxing king, si Master Six. Kahit nasa loob siya ay nakagawian niyang magsuot ng salaming pang-araw dahil matalim ang kanyang tingin kaya walang nang ahas na tumingin sa kanyang mata habang nagsasalita. Pumasok ang staff, may ibinulong sa tainga ni Master Oleg Leo. Tumaas ang isang kilay ni Master Leo, at ngumiti, itong mga kabataan ngayon, hindi ba nila alam ang kanilang mga limitasyon? Hayaan mo siyang lumapit. Malinaw, si Master Leo ay hindi sineseryoso kay Lito. Tumango ang staff, na ipinarating kaagad ang mensahe kay Nemesio. Sa loob ng restaurant, binigyan ni Nemesio si Lito ng malamig na ngiti, pakiusap, sumakay ka sa aming sasakyan. Walang sinabi si Lito, sadyang naglakad lang siya patungo sa exit. Isang malamig na ngiti lang ang ibinigay ni Trixie at sumunod. Nako, napahamak si Lito. Nakaramdam ng labis na pagkakasala si Wendy, mabilis na tinawagan si Uncle Kai upang ipaliwanag ang sitwasyon. Nag-alinlangan si Uncle Kai, young mistress, huwag na nating pakialaman ito. Tito Kai, anong ibig mong sabihin dito? Bumantong hininga si Uncle Kai, kung ibang tao, ayos lang na makialam, ngunit ito ay si Master Leo. Kahit na ang iyong ama ang pinakamayamang tao sa Jiang City, hindi natin maaaring ipagsapalaran na kalabanan ang Boxing King para sa isang ordinaryong tao. Namumula sa galit ang mga mata ni Wendy, pero dahil sa akin kaya siya. Tama na, young mistress, bumalik ka kaagad, baka magagalit si tatay. Ordinaryong tao lang ang batang iyon, nag-alala ka ng sobra sa kanya. Matigas na sinabi ni Uncle Kai, magpapadala ako ng kotse para sunduin ka kaagad. Nagpout si Wendy sa hinaing, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantala, si Lito, na nakasakay sa kotse ni Leopard, ay dumating sa isang hindi nakikitang komersyal na gusali sa lungsod. Si Trixie, kasama ang kanyang dalawang bodyguard, ay sumunod sa kanya sakay ng kanyang pribadong sasakyan. Pumasok ang grupo sa elevator ng gusali. Kinuha ni Leopard ang isang electronic card at ini-swipe ito sa sensor. Bumaba ang elevator patungo sa ground floor, pababa sa 5th basement level. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang mataong underground boxing ring. 12 ng mga ring platform na may iba't ibang laki ang kumalat sa malawak na lugar, ang hangin na amoy ng pawis, alak, at usok. Umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang mga desperado o nasa sabik na dagandong. Sino ang mag-aakala na may ganitong madugong lugar sa kailaliman ng lungsod? Lumapit si Leopard sa isa sa mga manager at nagsalita ng ilang salita. Tiningnan ng manager si Lito at Minisian, siya. Casual niyang itinuro ang isang nagpapahingang boksingero at sinabing, lalabanan mo siya. Sa sandaling ito, mahinahong nagsalita si Lito, lalaban lang ako sa tinutukoy mong Boss Six. Ang iba ay hindi karapat-dapat. Ano ba, bata, sino ang nagbigay sa iyo ng labis na pagtitiwala? Nagmura ang manager, nawala ng salita. Tingnan mo munang mabuti ang sarili mo sa salamin. Anong karapatan mong labanan si Boss Six? Bumungis-ngis ang mapang-uyam na tawa mula sa mga nakapaligid na boksingero. Sa gilid, ngumisi si Trixie at umiling, sayang ang oras ko. Nagkibit balikat si Lito, sinabing, sige. Naglakad ang dalawa papunta sa isang maliit na boxing ring. Ang boksingero ay nagsimulang magsuot ng kanyang guantes at mouthguard, habang si Lito ay nakatayo pa rin habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Hoy! Anak, mag-move on ka na. Hindi ka man lalamig ngayon, di ba? Ang naiinip na boksingero ay nanunuya. Umiling si Lito, hindi ko kailangan ang anumang bagay na iyon. Hey! Napakabata mo, at mayabang pa. Hayaang ipakita sa iyo ni Lolo kung paano ito ginawa. Ngumisi ang boksingero at sumuntok. Umiwas si Lito sa pamamagitan ng pagpihit ng kanyang ulo, hinawakan ang palso ng boksingero, at casual na umindayog. Bang! Malakas na bumagsak ang boksingero sa sahig, at marahas na siniko ni Lito ang kanyang midsection. Bang! Og! Namilipit sa sakit ang mukha ng boksingero habang nagsusuka ng abdo. Mapahamak, bumangon ka na. Baka sa mukha ng manager ang hindi makapaniwala habang umaatungal sa boksingero. Ngunit hindi makagalaw ang boksingero. Walang pakialam na sinabi ni Lito, ang kanyang kanang palso ay nabali, 5 tadyang ang nabali, at ang kanyang mga panloob na organo ay nasugatan. Kailangan niyang magpahinga sa kama ng hindi bababa sa 1 taon. You little guy. Pinandilatan ng manager si Lito. Tumingin sa paligid ng entablado, mahinahong sinabi ni Lito, may iba pa ba? Huwag mong sayangin ang oras ko.
Ang hindi inaasahang pagganap ni Lito ay nahuli sa maraming boksingero. Nag-alinlangan sila at hindi na nagtawanan tulad ng dati. Pasok ako. Sa isang magaspang na sigaw, lumabas ang isang maitim na figure. Siya ay isang half na taga-ibang bansa, halos 2 metro ang taas, na may mga nakaumbok na kalamnan sa buong katawan, tulad ng isang higanteng hayop. Tumalon siya sa ring, dahilan para manginig ang buong platform. Nang makita ng mga tao ang taong ito sa entablado, lahat sila ay nakasuot ng mapanuksong ngiti. Black King Kong, siya ang alas ng underground boxing ring, na walang talo sa isang buong taon, kahit isang beses ay nakapatay siya ng tao sa isang suntok. This kid is gonna get wrecked. Nagpalitan ng tingin sina Leopard Flower at Tam, parehong nagpahayag ng kilos ng paghihiganti. Miss, natatakot akong may mamatay. Bulong ng bodyguard ni Trixie. Hindi nagpakita ng ekspresyon si Trixie, at mahinang nagsabi, ito ay sariling pagpipilian. Masasabi mong namamatay siya sa kayabangan, wala itong kinalaman sa atin. Sa sandaling ito, biglang naging tense ang atmosphere sa entablado. Si Black King Kong, isang malaking bagay ng isang lalaki, ay inilagay ang kanyang timbang sa kanyang kanang paa, na nahati ang sahig ng arena sa ilalim niya. Kasing tulen at nakakatakot na parang gorilla, ang kanyang napakalaking kamao ay nagpunta sa ulo ni Lito. Ang mabilis na suntok ay nagdulot ng bugzo, kaya nakakakilabot na maaaring magpakiliti sa anit ng sinuman. Ngunit si Lito ay naglakas loob na salubungin ito ng direkta gamit ang sarili niyang suntok. Nang makita ang kilos na ito ng kawalang ingat, tumugon ang mga nanunood na may nanginginig na ulo at pag-ungol, ang batang ito ay wala sa kanyang isip. Walang paraan na kaya niyang panindigan ang lakas ni Black King Kong maliban kung siya ay may death wish. Ang tanging pagpipilian niya ay ang sumuko. Ngunit ang sumunod na eksena ay nakanganga silang lahat sa gulat. Nagsalubong ang dalawang kamao na may nakakabinging tunog. Bam! Napaatras si Black King Kong na tuluyang bumagsak sa entablado. Gayunpaman, umatras lamang si Lito ng kalahating hakbang. Habang ang mga tao ay nagmamadaling sumugod upang tingnan si Black King Kong, nakita nila na ang kanyang kamao ay kakila-kilabot na baluktot, isang pagniwi ng sakit na nakaukit sa kanyang mukha. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, malamig na nagsalita, maaari bang lumabas ang iyong ika-6 na amo? Ang buong karamihan ay nabawasan sa paipong katahimikan. Malungkot ang mukha ng manager. Sino ang makakapag-akala na ang binatang ito, na tila maislan at magarbong sa panlabas, ay may nakakatakot na lakas? Maghintay ka lang. Ungol niya, dumidilim ang mukha habang humaharurot patungo sa opisina. Ang ika-6 na amo ay walang ginagawang paglalaro ng isang walnut, hindi isang ordinaryong kahoy kundi isang makinis na inukit na piraso ng metal. Sumulyap siya sa manager, walang pakialam, so, the boy got beached to death. Umiling ang manager, nauuto, ang batang iyon. Natalo niya si Black King Kong. Kabanata 740. Anong sabi mo? Nang marinig ang mga salita ng manager, ang walnut sa kamay ni Oleg Leo ay agad na gumuho at naging pulbos. Ang manager, na natakot sa malamig na pawis, ay mabilis na lumuhod, Oleg, hindi ko inaasahan na sasaktan niya si Black King Kong. Si Black King Kong ang cash cow ng underground boxing ring. Sa kanyang nasugatan, ang boxing ring ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sige. Kinaway-kaway ni Oleg ang kanyang kamay, nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha, titingnan ko ang aking sarili. Ang sino mang maglakas loob na hawakan ang aking lalaki ay mas malala pa sa patay. Si Lito ay nakatayo sa gitna ng ring, naiinip habang naghihintay. Mabilis na lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasunglas, na sinundan siya ng manager. Isang banayad ng ngiti ang ibinigay ni Lito, so ikaw si Oleg Leo. Tiningnan siya ni Oleg, hindi nang walang hinala. Hindi naglabas ng amoy ng dugo ang binatang ito, lalo pa ang aura ng pagpatay. Talaga bang matatalo niya si Black King Kong? Ibinoling niya ang tingin sa gilid. Umupo si Black King Kong sa hindi kalayuan, nakabitin ang kanyang deformed na kamao. Sinulyapan niya si Oleg at nahihiyang ibinaba ang ulo. Walang kwentang basura. Nagmura si Oleg sa ilalim ng kanyang hininga, tumapak sa sahig, at humakbang sa entablado na may taas na 2 metro sa isang hakbang. Hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw, na nagpakita ng isang pares ng madidilim na mga mata na nagmumula sa isang mabangis, malahayop na layuning pumatay. Nagtaas ng kilay si Lito. Ang underground king of fighters na ito ay tiyak na kahanga-hanga. Sina Nemesio at Tam, na hindi pa nakita ang tunay na mukha ni Oleg Leo, ay agad na nanghina sa kanilang mga tuhod dahil sa nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Malamig na tinitigan ni Oleg Leo si Lito, umiling-iling sa paghamak. Anak, huwag mong sabihing binubuli ko ang kabataan.
Ikaw ang magdedesisyon kung paano mo gustong makipagkumpetensya at ang mga patakaran para sa laro. Tumawa si Lito. Walang kabuluhan ang patuloy na lumaban. Kung maaari kang kumuha ng isang suntok mula sa akin, aaminin ko ang aking pagkatalo. Nagkagulo ang mga tao sa kanyang sinabi. Kumuha ng isang suntok. Ang pahayag ni Lito ay walang kulang sa isang insulto kay Otleglio. Ano, ang lalaking ito ay nagsasalita ng malaki. Talaga. Nakatayo siya sa harap ni Otleglio, ang dating underground boxing champion. Sa tingin ba niya ay mas malakas siya kaysa sa isang kampyon? Agad na sumeryoso ang mukha ni Otleglio, minisyon niya, nakakatangang bata. Sana hindi mo ito pagsisihan. Hindi, malamang na wala kang pagkakataon. Sa kanyang pagsabog, ang kanyang kamisete sa pagsasanay ay napunit, na nagpapakita ng mga nakaumbok na kalamnan, na ang paningin ay isang visual shock. Ang dagandong ay nakakabasag ng lupa, kaya ang mga tao sa paligid ay walang kamalay-malay na umatras, nanginginig sa takot. No wonder he's a boxing champion. This momentum definitely isn't something a nobody could match. Eksakto. Anak, aminin mo na ang pagkatalo mo, para hindi masyadong mamatay sa kahihiyan. Yung lalaking yun talaga yung tipong hindi iiyak hanggat hindi niya nakikita ang sarili niyang kabaong. Patuloy siyang tinutuya ng mga tao, minisyon si Lito. Sinulyapan ni Trixie ang kalmado at inayos si Lito, umiling-iling. Wala bang utak ang lalaking ito? Parang hindi man lang alam ang takot. Sa sandaling iyon, itinuro ng Sixth Master si Lito, halika. Ngumiti lang si Lito. Gumamit ang Sixth Master ng isang defensively powerful technique na katulad ng Golden Bell Cover, na ginagawang kasing tigas ng bakal ang kanyang balat. Walang silbi ang mga regular na kamao at sipa sa kanya. Sa kasamaang palad. Isang pahiwatig ng panunuya ang bumalatay sa mga labi ni Lito habang maluwag niyang itinaas ang kanyang kamao. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Sixth Master, anak, tandaan mo ang sinabi mo, kung hindi mo ako mapapatay sa suntok na ito, iaalay mo ang iyong ulo. Umiling si Lito, hindi pwede iyon. Nang matapos ang kanyang mga salita ay agad siyang nawala. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Lito sa harap ng Sixth Master, ang kanyang kamao ay humahampas sa kanyang tiyan. Biglang natigil ang daldalan sa arena, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanilang dalawa. Dahan-dahang binawi ni Lito ang kanyang kamao at umatras ng 2 hakbang. Gumawa siya ng magalang na kamao at saludo sa palad, I yield. Pagkatapos ay tumangala si Sixth Master, naguguluhan, na may mapang asar ng ngiti, bata, kasing pino ng isang babae ang suntok mo. Sinusubukan mo bang kilitiin ako? Sa tanawing ito, nagtawanan ang mga tao. Sinisikap bang maging nakakatawa ang batang ito? Such a weakling, yet he dares to challenge Sixth Master. Siguradong pagod na siyang mabuhay. Parehong ngumisi si Leopard Flower at Tam bilang tagumpay. Ang lalaking ito ay parang patay na. Malamig ng inisyon ni Trixie, tulad ng inaasahan ko, isang kabuoang pag-aaksaya ng oras. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya para umalis. Wala siyang intensyon na magbigay ng anumang kabayaran. Nakakasakit kay Master Leo, ang batang ito ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong umalis ng buhay, lalo pa siyang bayaran. Gayunpaman, habang siya ay tumalikod, ang entablado ay biglang umalingaw-ngaw sa boses ni Lito. Miss Bai, hindi ka pa nagsusorry. Sinulyapan siya ni Trixie Bai at minisyon, hihingi lang ako ng tawad kung matalo mo ako, ngunit imposible iyon. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang mukha ni Master Leo, na nakatayo sa tapat ni Lito, ay biglang nagbago, tila isang kakaibang sigaw. May sunod-sunod na kaluskos na nagmumula sa loob ng kanyang katawan, na para bang nabibiyak ang mga buto sa bawat pulgada. Bang! Sa loob ng 10 segundo, bumagsak si Master Leo sa sahig. Anak, ikaw. Habang tinatitigan ni Master Leo si Lito, malapit nang lumabas ang kanyang mga mata sa kanilang mga saksakan. Bago niya matapos ang kanyang sasabihin ay nawala na siya ng hininga. Sa sandaling ito, 12 ng mga boksingero na nakatayo sa ilalim ng entablado ay agad na ginawang mga estatwa. Baka sa mukha ng lahat ang mga ekspresyon ng pagkagulat at hindi paniniwala. Si Master Leo, na nang ibabaw sa underworld boxing scene sa loob ng maraming taon, napatay ba talaga siya sa isang suntok? Bumaba si Lito sa platform ng boxing, na ang mga boksingero ay natural na naghahawa ng landas para sa kanya. Wala nang nangahas na kutsain siya. Pagkatapos ay humakbang si Lito papunta kay Trixie, at mahinahong sinabi, paumanhin. Napakunot ang noo ni Trixie, kaming pamilya Bai ay hindi kailanman humihingi ng tawad, hindi mo ito kakayanin. Nang matapos ang kanyang pangungusap, nagsimula siyang tumalikod na may pagmamataas na tingin.
Pinigilan siya ni Lito, kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na lamig, Miss Bai, mangyaring humingi ng tawad. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Trixie, hindi siya umimik, dahil naramdaman niyang pinipilit siya ng matinding pagpatay na layunin. Bigla, naramdaman niya na kung hindi siya humingi ng tawad ngayon, ang kanyang kapalaran ay maaaring maging katulad ng kay Sixth Master. Sa huli, nag-atubili siyang umamin, "I'm sorry." Isang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Lito, "Miss Bai, pakitandaan ito, huwag mong maliitin ang iba gamit ang iyong mapagmataas na mga mata, ang pamilya Bai ay talagang hindi masyadong bagay." Nagyelo ang mukha ni Trixie Bai, ngunit hindi siya nagsalita at naglakad na lamang na may malungkot na mukha. Sa sandaling ito, sina Leopard at Tam ay tahimik na naghahanda para makatakas. Biglang sumulpot si Lito sa kanila, "Sa tingin niyo saan kayo pupunta?" Namutla sa takot si Leopard, mabilis na lumuhad at yumuko, "Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Nagkamali ako. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Kasalanan niya ang lahat." Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagalit. Agad niyang inipit si Tam sa sahig at sinimulan itong bugbugin. Pinanood sila ni Lito na naglalaban, walang ekspresyon, at pagkatapos ay bumaling sa mga boksingero. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya, alam mo ba kung ano ang gagawin ngayon? Ang mga boksingero ay nagsawa na, kung hindi dahil kay Leopard na nagdudulot ng gulo, hindi nila naranasan ang kapahamakan na ito. Ngayong nagsalita na si Lito, pinalibutan ng lahat ang duo ng walang salita at sinimulan silang bugbugin. Hindi nagtagal, hinihingal na si Leopard kaysa sa makahinga. Samantala, umalis si Lito. Lumabas siya, kung saan may malaking screen na nagbo-broadcast ng lokal na balita. Tuwang-tuwang bulalas ng anchor, kahapon, ang ospital ng lungsod ay gumawa ng isang groundbreaking na pag-unlad sa paggamot ng R-type na leukemia, na lumikha ng isang sensasyon sa medikal na komunidad sa buong mundo. Ang aming reporter ay nagkaroon ng eksklusibong panayam sa henyong doktor. Pagkatapos, lumipat ang kamera at lumitaw si Hector sa screen. Ang kanyang buhok ay maingat na sinuklay, ang kanyang kilos ay marangal, at isang mapang asar na ngiti sa kanyang mukha. Ang pambihirang tagumpay na ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa sa akin. Masasabi ko lang na ang pagsusumikap ay nagbubunga. Totoo bang pinagaling mo ang isang 9 gulang na R-type na pasyente ng leukemia? Tanong ng reporter. Agad na tumango si Hector, "Oo, siya at ang kanyang pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa akin. Ito ang pinakamalaking gantimpala para sa aming mga medikal na propesyonal." Nang marinig ni Lito ang mga banal na salita na ito, ang kanyang bibig ay napuno ng malalim na panunuya. Tiyak na ang mundo ay isang entablado para sa mga walang awa. "Master, nakita mo ba ang balita? Mapapagaling ng doktor na iyon ang R-type na leukemia, may pagkakataon ang ating young master." Isang excited na boses ang tumawag sa gilid. Lumingon si Lito para tingnan. Ang tagapagsalita ay isang lalaki sa edad na 50, isang figure ng pagiging simple at katapatan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may kakaibang ugali. Kulay abo ang buhok ng matanda, ngunit may taglay siyang marangal na aura, nakasuot ng turquoise na silk robe, matamang nakatitig sa malaking screen. Agad na nag-utos ang matanda, "Pumunta ka at ipaalam ka agad kay Bador at dalhin ang aking apo upang makita si Dr. Han." Agad namang tumango ang hindi mapagpanggap na lalaki, "I'll make the call now." Tila sila ay dapat na maging master at alipin. Hindi na kailangang tumawag. Si Hector Han na iyon ay isang panloloko. Hindi niya kayang gamutin ang mga tao, walang pakialam na sabi ni Lito. Kumunat ang noo ng matanda, "Young man, what are you saying?" Sumulyap si Lito sa malaking screen, itinuro si Hector sa screen, at sinabing, nagsisinungaling ang taong ito. Hindi niya kayang gamutin ang R-type na leukemia. Hehe, bata, ang galing mo talagang magpatawa. Nabalitaan na sa TV ang balitang ito, paano magiging peke? Napailing ang katulong sabay tawa. Sa oras na ito, lumingon ang matandang lalaki kay Lito at nagtanong, bakit mo sinasabing nagsisinungaling siya? Mahinahong sinabi ni Lito, dahil ako ang nagpapagaling ng sakit, hindi siya. Nang marinig ito, kapwa ang matandang lalaki at ang katulong ay nagpakita ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal, naghinala sila na si Lito ang nagsisinungaling. Tumingin ang katulong kay Lito, 20 years old ka pa lang, tama. Hindi ka pa yata nakakapagtapos ng kolehiyo, lalo pat nagligtas ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapagamot ng mga sakit. Bata, kahit ang pagmamayabang ay dapat may hangganan. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, so be it.
Umiling si Lito, tumingin sa matanda, ngunit hayaan mo akong babalaan ka, huwag humingi ng medikal na tulong kay Hector Han, kung hindi ay makakatagpo ka ng isang miserableng kamatayan. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng matanda. Ang kanyang nag-iisang apo, hindi lamang siya lubos na nagmamahal sa kanya, ngunit siya rin ang kinabukasan ng pamilya. Ang sinabi ni Lito ay katulad ng isang nakatalukbong sumpa. Malamig na sinabi ng alipin, binata, bawiin ang iyong pahayag, kung hindi ay hindi ka nakakaalis dito ngayon. Lito tilted his mouth into a smirk, kung magpas siya akong umalis, walang makakapidyaw sa akin. Kaya sabi niya, humakbang siya pasulong, at sa isang kisap mata, bigla siyang inatake ng katulong gamit ang isang solidong right hook na suntok. Isang sundalo. Nagulat ito kay Lito. Ang lingkod na ito ay malamang na isang dating militar, at hindi basta-basta, siya ay napakahusay. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Madali niyang naiwasan ang suntok, hinawakan ang palso ng lalaki, at pagkatapos ay bahagya itong itinabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng katulong nang makitang wala siyang magawa. Sa kanyang mga dekada ng pakikipaglaban, hindi pa siya naging ganoon ka-outmatch. Malamig na tumikim si Lito, at sa sumunod na segundo ay nawala siya sa karamihan. Master, may kakaiba sa binata. Napailing pa ang katulong sa nangyari. Walang interes ang elder na pag-isipan ito, utos niya, bilasin mo, tumawag ka. Pupunta tayo kaagad sa ospital. Sa City Hospital, ang Dean ay excited na pumunta sa opisina ni Hector Han. Han, kailangan mong maghanda ng mabilis. Darating si Elder Song para magpatingin sa kanyang munting apo. Nang marinig ito, natuwa si Hector. Sa River City, isang tao lang ang matapang na tawaging Elder Song. Iyon ay magiging Andres Song, ang tunay na malaking larawan ng lungsod, na may masalimuot na ugnayan sa matataas na antas. Sinasabing noong muling itayo ang River City, walang iba kundi si Elder Song ang nagplano ng mapa ng lungsod. Kahit na sa harap ni Elder Song, ang pinakamayamang tao sa buong lungsod, si Melvin Gu, ay lumitaw na hindi hihigit sa isang nakababatang kapatid. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, naging mas nasasabik si Hector Han, same time na pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Tila siya ay talagang nasa mabilis na landas sa tagumpay.